Okay, magandang gabi sa ating lahat. Ang pupuntuhan natin ngayon patungkol sa korupsyon sa Pilipinas. Pasalamat tayo sa mga generals na nakisali na rin sa usaping politika o usaping korupsyon. Sa pamagitan ni General Macanas ay binabanggit niya dito ang mga general na tumutulig sa korupsyon at tinutukoy niya sa administrasyong Marcos Jr. Ang mga senador at ang mga congressmen. Dahil sa doon ang basihan nila yung NGO na police ay mga fake, doon nila dinaan ang mga pundo na nakalaan sa mga politician na kung saan ay dinadaan rin sa NGO. Yun pala ay isang pagnanakaw. Okay. Nagpapasalamat rin ako lahat kasi nakikialam ng mga generals. Ang ikinalulungkot ko lang, baka lalabas na naman ako ito ay isang kontrabida sa mga masasagasaan ko sa aking salita. Sabi ko nga noon, nung ako ay bago magsimula sa vlogging or anti-corruption program, bago ako lalabas bago ako lalabas na magtuligsa sa ibang ahensya ng gobyerno, dito muna sa Armed Forces o sa MUP, kasi meron akong mga idea sa proseso in regards to administrative. So dito muna ako bago ako lalabas sa iba. Pero nagpapasalamat nga ako through General Macanas. Pero naniniwagan rin ako kay General Macanas, kung po pwede sir, panawagan natin ang mga kapwa nating opisyal. Natingnan naman natin ang ating mga kabaro, lalo na yung mga widows. Hindi nila alam ang ginagawa at niluloko na lang sila. Kaya kong patunayan yan. Mark my word, yung panluloko ginagawa sa kanila, kaya kong patunayan yan. At kaya ko ring harapin sino mang representante ng AFP sa aking mga sinasabi. Ilang beses ko nang sinasabi to, na magdebate kami in public in regards to mga statement ko kung mali. Kaya nga challenge ko marami na nga nananakot sa akin, ay delikado ka dyan, sabi sa akin, baka kasuhan ka. Inihintay ko na nga yung kaso Ang problema lang, pag kinasuhan ako, i-prove nila na yung sinasabi ko hindi totoo. Yun yung problema doon. Now, yung allegation ko, i-prove rin nila na hindi totoo. Suportahan nila ng dokumento. Doon kami magtatalo ngayon. Kung sino ang makikita ng huwis, kung sino ang sinungaling sa amin. Papasok ng huwis doon. Sino ba talaga nagsasabi dito? Si Segundo o yung representante ng AFP? I'm sorry mga kabaro ko. Kaya lang hindi ko matanggap na paglulukuhin nyo kami mga pensyonado. Kung ang mga general hindi nyo naluloko, wag naman sana patiwido. Pagsamantalaan nyo. Sige nga, sagutin nyo nga ako kung hindi nyo niluloko ang widows.
Sagutin nyo ako ngayon. Sagutin nyo ako. Na hindi nyo niluloko ang widows. Sige. Magkuhan kayo. Mag-media rin kayo. Idaan nyo sa Sarangco. Idaan nyo doon sa DWDD EFP program. Idaan nyo doon. At tawagan ko kayo. Mag-usap tayo in public. Oh. Yan ang challenge ko. Sige, yun ang challenge ko. Kung sinungaling ako, kung naninira ako, hindi ko sisira ng EFP. Dahil mataas ang tingin natin sa EFP. The only organization in the world, especially in the Philippines. Kung hindi organized, hindi solid ang EFP, magulo ng Pilipinas. At wala ng disiplina ang Pilipinas. Kung nagkagulo ang mga politician, hayaan mo sila. Magkagulo. Basta ang importante, ang EFP, solid tayo sa katotohanan. Yung pinutukoy ko naman dito, iilan lang naman yun eh. Iilan lang yung sumisira sa imahe ng EFP. Ang problema nga lang, EFP pa rin. Kaya kahit among the 130,000 soldiers, ang sumira isa lang, ay hindi naman po pwede sabi niya, ay, si Colonel Mitran ang magnanakaw. Hindi naman ganun ang sasabihin. Kung hindi ang mga sundalo magnanakaw. So, ang saklap nun. Di ba? Masaklap. So, balik tayo doon sa sinasabi ko ng papasalamat ako sa mga general. Na sana naman, kung nakikita nyo ang mga senador, politician, congressmen, sana naman ang MUP, tirahin nyo rin, tingnan nyo ang kasama natin, mga kabaro natin na gumagawa ng kalukuhan. To be fair and religiously involving yourself in anti-corruption. Now, kung isa lang focus nyo, propaganda lang yan. I'm sorry for the word. Now, if all corruption under the heat of the sun in our republic, that is legitimate involvement yourself in corruption. Ang ganda pa naman ng turo natin sa training. Now, we are retired. Now, we are senior. Nakalimutan na natin. Idealistic tayo nung tayo yung mga junior officer. Pero hindi ko sinasabi na officer lang nang nanakaw, pati enlisted personnel, mayroon rin. Ngayon, kung may magtanong enlisted, bakit sir kasama ang enlisted personnel, ipaliwanag ko sa inyo, individual. Bakit? Marami ako alam rin dyan. Bakit involved ang ibang enlisted personnel? So, uli rin, nakikiusap rin ako na sana tulungan niyo yung mga widows. Magtulungan tayo. Kaya nga, I'm sorry, Colonel Lupinano. Pinupuntahan kita ilang beses, lagi kang busy. Paano ka naging busy? Hindi mo nga matugunan ang problema ng widows, tapos sabihin mong busy? I'm sorry Yun yung kuwan ko eh. Lagi kang busy, wala. Pero sa totoo lang pag pumunta ako ng PGMC, para kayong nakakita ng multo. Nagbubulungan kayo. Nung pumunta ako sa Dick Sargent, sandali lang sir, alam ko na isasagot yun. Sabi ko kay Colonel Garcia, sir, alam ko na isasagot sa atin paglabas niyan. Pero kung nakipag harap ka sa akin, officers and gentlemen ang usapan, maaring hindi kita babanggitin. Pero hindi, umiiwas ka eh.
Ha? Okay, isit binanggit ko ang pangalang Colonel Lupina, baka kasuhan ako. Mas gusto nga ako kasuhan niya ako eh. Para i-prove niya sa sarili niya sa korte na yung sinasabi ko hindi totoo. Ipatunay niya na hindi totoo yung sinabi ko. Mahirap nga akong kumuha ng dokumento. Sila nagtatago ng dokumento eh. Pero sila na lang magkaso sa akin. Mahirap ako magkaso sa kanila. Ano ikakaso ko sa kanila? Kasi kailangan ng dokumento ko support, evidence. Wala. Pero mayroon ako makuha, pero hindi very weak o very, very weak yung mga presentation ko. Kung ako ang magreklamo. Unless, kayo mga biktima, kayo ang magreklamo, ako ang mag-witness para bumigat ang laban. Kasi ako ang testigo nyo eh. Sa pera nyo, hindi binigay. Oh. Di ba bibigat yun? Ha? Sir, General Makana, sir. Ang hinahabol mo lang is milyon sa mga senador na ninakaw nila accordingly. As alleged. Ito billion, sir eh. Billion, hinahanap ko. Hanggang ngayon, 2017, nirelease ng DBM. Hanggang ngayon, hindi lang nako-comply. Hindi already violated the Republic Act 11032. Ilabis ko ng pinaliwanag yan. Alam naman nun nyo yan. Ha? Doon pa lang, pasok na sila sa batas na yun. May sanction na yun eh. Ito ang problema nga lang, Anti-Retentive Authority. Hindi makapag-decide. Pero thousands, nakakapag-decide sila. Pero pag billion, hindi sila makapag-decide. Ano yun? Magkaiba ba? Magkaiba ba ang weight of laws in regards to billion in thousand to support the evidence? Magkaiba ba? Hindi. Pares lang. Bakit? Mahirapan mag-decision ang Anti-Retentive Authority. Alam niyo ba yun kung bakit? Naduduwag sila. Kailangan maganda yung ating presentation. Kasi baka tayo ang tirahin. May pera. Magaling ang abogado. So, delikado nga. Pero kung ang katotohanan ay labas nyo, hindi kayo kabahan. Sa mga followers ko, hindi ito politika, ay in regards to pension ito, sana magtulungan nyo rin ako i-share para makarating sa kinaukukulan. Huwag nyo na isipin na makarating kay Presidente Marcos. Nakarating na ito eh. Through Martin Araneta. Ha? Nakarating na si Malacanang. Pero si sulat na si Malacanang, wala namang follow-up. Di wala rin. Nakarating ngayon ng Senador Tulfo. Wala rin nangyari, pero si sulat. Sa basura yung sulat ni Senador Tulfo. Wala kasi follow-up eh. Sino pa sapat ay magtumbong? Huli na lang namin susumbungan yung ombudsman. Yun na lang. Ombudsman. Kung sa Congress, Senado, may kasabot eh. Ako, mahirap, friend. Although, hindi naman natin lahat, pero napakahirap umaksyon kung walang budget. Unlike sa ombudsman, hindi kailangan budget, pamasahe lang. Pambayad sa notary at saka siguro abogado. Nag-contribution lang kami ng tag-piso sa mga biktima. Wala na. May pera na kami. Sa dami nila eh. Ha? Kaya lang may isa nagreklamo, sir. Kukuha ko ng statement account sa bangko, may bayad. Ano namang klaseng pensyonada yan? O pensyonado? 25 pesos lang, hindi makabayad. Yan tumatanggap, ang pension niya, 40,000 o 30,000.
Wala na sir kasi na-loan. Ay, kasalanan ko pang. Diyos ko, apo. Okay, so much for that. Nananawagan ako sa mga nakisawsaw sa politika na mga kapwa ko opiser. Tulungan nyo rin yung mga widows natin. Wala na silang matakbuhan. Wala na silang matakbuhan. Kinakawawa na lang sila. Ang daming alibay. May mga computer error. Nako. Yun ang gusto ko pag-usapan eh. Hindi ko pa malamang, wala ka kasi akong experience doon sa justification or violation of the law. Yung computer error. For example, yung computer error, ang ma-receive niya sana 250,000. Nagkulang ng zero, di 25,000 lang. So, yun yung error. Anong kaya kasalanan nun? Pag sinabi, ay, computer error siya kasi baka ganito. Hindi ko alam yun eh. Baka mayroong nakikinig dito na may alam sa legal na yan. Pangalawa, nag-retard 1996. Doon sa record nila, 2008, nag-retard. So, ang layo, no? Kasi ang hinahabol natin differential, 2000 to 2012. So, meaning, 8 naka-record. So, nawala yung 8 years na differential. So, malaki-laki yun. Kasi nga, ang estimated lang natin ito, ang mga enlisted personnel, yung nakakompleto ng retirement at saka rank years, nasa 250,000. 250,000 more or less. So meaning, kung nawala yung kasi ang natira na lang 4 years, so sabihin na lang natin, yung 250, naging 50,000 na lang, or sabi nga, 25,000 nga lang. So anong error kasi yun eh? Computer error na naman eh. Instead na nalagay niya 1999, ang nalagay niya 2008 o 2009. So, sino nakikinig dito na anong violation sa batas yun? Yun ang hindi ko na-research na error. So, palagay ko turo ng abogado yun. Turo ng abogado yun. Walang sanction dyan sa mga error. Kasi error nga, computer error eh. So, baka yun ang technical na tinuro sa kanila na hindi kayo makakasuhan yan. Pero anong tawag doon? Panluloko. Pero hindi ko lang alam, baka may makasagot na batas na yan. Kasi hindi naman tayo abogado eh. Abogago tayo eh. Pero nag-retired tayo na malinis. Ay, hindi pala malinis kasi muntik na nga ako ma-charge ng corruption eh. Dahil sa kabaitan ko, yung mga bata ko, nagsamantala. So much for that. Sir Jerome Macanas, sir, tulungan nyo naman kami. O tulungan nyo widows kasi hindi man ako biktima eh. Hindi ako biktima dito. Doon sa 2012. Una, hindi pa nag-retire ako 2014 January. So hindi talaga ako pasok diyan. Dito lang titingnan sa 2019 kino-complete ko yung dokumento ko para ako na rin mismo magreklamo. Kahit hindi ko na kailangan ang ibang kasama, ako mismo. Pero sa ombudsman kasi wala akong pambayad sa abogado. Okay. Bakit ang nga pala dito, yung involvement ng ating kapwa officer, bakit ngayon lang lumitaw ito? Pati dyan Macanas ngayon lang lumitaw. Una, siguro, ngayon lang kasi lumakas yung vlogging at saka social media. Baka ganon. Timingin naman kay Bongbong Marcos, Pero mula pa noon, meron na eh. Kaya lang kay Duterte, hindi sila basta-basta makabira.
Kasi binusog nga kami. Binusog kami. Kaya bakit without on Duterte hindi kami nabusog? Ano? Tapos yung AFP ngayon, yung private may 45. Noon, officer lang may 45. Ngayon, private mayroon. Sabi kasi ni Pangulong Digong, sundalo yan. Pag namasyal yan, kailangan may self-defense. Pero salamat naman sa Diyos na hindi naman nagabuso ang mga sundalo na may 45 sila, pero wala pa akong narinig na issue. Noon pa tuloy na walang isyong 45 sa kanila, maraming abusadong sundalo. Ngayon na may mga 45 na sila lahat, wala na ako na rin naabuso. Baka ganun siguro ang kwan. Nagsawa na rin kahawak ng baril. Ano? Sa totoo lang kasi pag nakahawak ng baril, mahirap rin mahirap rin may hawak na baril. Una, tumatapang ka. Pangalawa, yumayabang ka. Pangatlo, baka hindi mo papigilan sarili mo. Kasi pag tunay kang lalaki, pag binunot mo yung baril mo, kailangan iputok mo. Huwag mo bubunutin. Kung hindi mo iputok, ano yung kayabangan? Napunta pala tayo doon. Nabanggit ko lang kay Pangulong Duterte yun kasi ganun binigyan niya ng moral ang mga sundalo. So, salamat tayo kay Pangulong Duterte. Dahil, sa totoo lang kasi, kasi ako, bibigyan ko pala kayo ng background. Bakit President, bakit Duterte ako? Kasi, si Pangulong Duterte ay taga Davao City. Ang kanyang dating city engineer ay Engineer Mitran. Pinsan ko. At ang mga kapatid ko nasa Davao rin. Umalis kami ng Maguindanao kasi na-wanted ako doon sa rebelde. Ang close-in security ni Vice President Sara Duterte ay pinsan ko rin. SPO4 Mitran. Bakit Marcos rin ako? Dahil binigyan niya ako ng scholarship sa college through First Scout Ranger Regiment. So yun yung may mga malapit sa akin. Pero kung tingnan natin ang pagkatao ng dalawa, magaling na leader si Pangulong Duterte at hindi siya nagpapabaya sa kanyang tao. Kung sinabing tao niya, close in na tao niya at saka buong Pilipino. Kay Pangulong Bongbong Marcos, naramdaman ko na ang kanyang pagsiservisyo sa bayan sa kanyang nasa loob ng kanyang puso. Ang problema nga lang, sinasabi niyong weak leader. Kasi nga hindi siya lumaking bugoy na tulad ni Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos kasi lumaki siya ng oligarchs, yung mga lakad mayaman ba? Lakad mayaman na ibang style. Hindi niya alam yung kalukuhan sa baba. Kaya ganun siya. At saka ngayon, yung si Tambaloslos, yung kanyang pinsan, abusado. Ang kanyang asawa, bahala na kayo. Mayroon nga yung kasama ko nga nag-apply ng LTO chip. Sabi nung isang secretary pamangkin, kaya kita endorse dyan, ganun. Kaya lang, kaya mo bang magbalik ng 200 million iman? Bakit yun? Basta yun. Tumanggi. So, totoo yung mga chismis na yan. Totoo po yan. Sa PCSO, lahat yan. Totoo yan. Kaya siguro ang kumilos ng general na very open ang corruption kasi hindi nga kaya ng ating Pangulo mapigilin. Pangalawa, utang na loob. Bakit? Wala siyang pera Nung tumakbong eleksyon, akala nyo may pera si Bongbong Marcos. Wala.
Wala siyang kapera-pera. Isip lang natin siya na maraming pera. Yung pera kasi, na-sequestered yung pera nila kaya wala sila, kawawa sila. Wala silang perang hawak. Kumbaga, nagpapilimos lang sila. Ha? Mahirap kasi ang mayaman na bumagsak. Mahirap ang kalagayan nila sa dami nilang babayarin. Okay, so much for that. Napag-discuss ko na ang hingin kong opinion ninyo, legal opinion. At saka kung sumagot kayo dito sa aking vlog, sana naman walang personalan. Dapat maging professional tayo masumagot. Huwag personalan. Kasi wala tayong natututuhan doon. Ang natutuhanan natin kaungasan lang. Ha? Walang personalan. Kung anong topic mo, ano ang disgusto mo, doon mo i-discuss. Walang personalan. Para maging totoo tayo. Maging totoong makatao tayo. Totoo tayong Pilipino. Kasi personalan, hindi ka Pilipino, ungas ka. I'm sorry. Ha? Kasi kung may mga hindi naman nagbibigay opinion kung hindi nagpi-personal. Ha? Okay, so much for that. Salamat. Salamat sa inyong mga kasagutan at saka sana i-share natin lahat ito. Napahaba yata ang aking vlogs. Kasi marami akong tinapik. Okay, salamat. I think dito na naisama yung bago lang conviction ni Senator Jingo Estrada. Bakit ang mga naimbestigahan, nakasuhan sina Senator Estrada lang, Revilla and Enrile, tatlo lang. Okay, so yun po. Dapat panagutin ang mga na-involved na senators and congressmen, iimbestigahan. Yun ang panawagan nitong mga retired generals. Mamaya babasahin ko yung ibang pangalan. And then, pangalawa, yung corruption as a whole sa gobyerno na according to these petitioners na nawawala ang 20% sa ating annual budget na pupunta sa corruption. Medyo mababa nga ito eh. Yung kay Mayor General Benji Magalong nung nag-expose siya last year, sabi niya 40 to 50% nawawala sa mga kickbacks, mga projects. So ito, mababa itong estimate ng mga petitioner, 20%. So ito yung mga nag-recommend sila ng mga steps na gagawin ng PBBM admin sa kanilang petition. I-withhold ang release ng pork barrel funds. O ibang pangalan na ngayon, extraordinary expenses. Wag nang i-release. Okay. Tapos, wag ding i-release ang unprogrammed funds. Itong 2024 budget natin na if my memory serves me right, around 450 billion ba yung unprogrammed funds. Ito yung kini-question ni Senator Pimentel na balak nilang idulog sa Korte Suprema na i-declare unconstitutional ang 2024 budget dahil nga sa mga naisingit na unprogrammed funds. And then, pangatlo, nanawagan itong mga petitioners na bawasan yung napakalaking confidential and intelligence funds. So, hindi naman nila diniritso, kaya lang ang malaki ng confidential intelligence fund ang Office of the President. I think 4.5 billion. Yan ang pinakamalaki. Yung different agencies, maliliit na lang yun. Ang Office of the Vice President totally nawala. And then, another nila is remove overpaid, useless government positions. Dami, yung mga presidential advisor na yan. Malala ko si Attorney Larry Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ang sweldo niyan, more than 200,000 per month. Parang sweldo ng USEC.
ano ang ginagawa? Nababawasan ba ang poverty? Hindi naman. Papobre ng pobre nga, pahirap ng buhay. So, maraming mga overpaid talaga, useless positions. And then, number 5, nanawagan sila sa pag-stop ng korupsyon na practice austerity. Magtipid-tipid. 'Yun ang kanilang panawagan. Magtipid-tipid dahil ang daming naghihirap. Ano yung tipid-tipid? Party kaliwat kanan, concert, biyahe abroad. 'Yun ang tingin ko na kanila. Okay, 23 signatories. Basahin ko lang itong mga ilang general. Major General Alfonso Crucero, class 74. Brigadier General Carlito Gamit, 74. Major General Ramsey Ocampo, class 70. Commodore Vicente Binaventura, class 57. Major General Hel Meneses, class 80. Brigadier General Oscar Cabaron, class 68. Marami pa, hindi ko nang basahin lahat yung 23. Okay, may nanawagan din itong petitioner. Ito na yung panawagan, imbestigan ang mga senador and congressman na involved sa Napoles scam, stop corruption as a whole. And then number 3, they also called for the stoppage ng implementation ng Maharlika Investment Fund. Kini-question nila ito kasi maraming economists na nagsasabi na very risky investment ang Maharlika at isinite nila yung pondo dito sa Maharlika ay galing sa land bank. Kung magka-bolilyaso ang pension ng mga government retirees, soldiers, policemen, and even the ordinary government employees, nasa land bank. Kung malugi, edi apektado rin ang pension ng mga retirees. So, yun ang pangamba nila na huwag nang ituloy ang Maharlika Investment Fund. Another points na naisama sa kanilang petition is isinite nila ito tungkol sa Congress. Congress was called the Philippines' biggest criminal syndicate, published in December 30, 2013 issue of BizNews Asia.